Sigurado ka bang tama ang paraan ng pagtatanim mo ng bawang? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagpili ng tamang araw sa Nobyembre ay makakapagpabago mula sa 3 ulo lang ng ani, magiging 3 timba? Maraming gardener ang umaasa lang sa kutob o sa luma ng nakasanayan, tapos magtataka kung bakit paiba-iba ang kanilang ani taon-taon. Ngayon, aayusin natin ang katanungang yan ng minsan at para sa lahat. Susuriin natin ang mundo ng lunar calendar at aalamin kung anong eksaktong mga araw sa Nobyembre dapat itanim ang bawang para maging malaki, malusog at matapang ang lasa. Pangako, pagkatapos ng videong ito, hindi mo natitingnan ang gabi bilang simpleng magandang tanawin lang, kundi bilang ang iyong personal na agronomist. Kaya manatili ka dyan dahil ilalabas natin ang sikreto na siguradong hindi pa alam ng mga kapitbahay mo sa farm. Tara, simulan natin sa mga pundasyon. Ano ba talaga itong lunar calendar at bakit ganoon na lang ang respeto ng mga eksperto sa paghahalaman dito? Hindi lang ito basta pamahiin ng ating mga lolo't lola. May batayan ito sa tunay na pisikal na pangyayari. Kontrolado ng buwan sa tulong ng gravity nito, ang high tide at low tide sa karagatan. Ngayon, isipin mo, bawat halaman kasama ang lupa sa paligid nito ay parang isang mikrokaragatan na punong-puno ng tubig at sustansyang katas. Ganoon din ang epekto ng buwan sa kanila. Sa ilang yugto ng buwan, hinihila nito ang mga katas pataas, patungo sa mga dahon. Sa ibang yugto naman, kinokonsentra nito ang lahat ng lakas sa mga ugat. Ang pagtatanim ng bawang sa tamang phase ay nangangahulugang bibigyan mo ito ng pinakamalakas na starting impulse mula mismo sa kalikasan. Ang Nobyembre naman ay isang kritikal na buwan. Ito ang panahon kung kailan kailangan mong itanim ang winter garlic bago dumating ang matinding lamig para mag-ugat muna ito ng maayos pero hindi agad sumibol. Ang paggamit ng lunar calendar sa kritikal na panahong ito ay hindi lang basta luho. Ito ang iyong siguro laban sa pagkabigo at ang susi mo sa masaganang ani. Kaya alamin natin ang pinakapuso ng paghahardin ayon sa buwan, ang mga pangunahing prinsipyo nito. Ang lahat ay umiikot sa dalawang pangunahing siklo ng buwan. Ang una ay ang siklong sinodiko o ang pagbabago ng mga yugto ng buwan na nakikita natin mula sa daigdig. Ang bagong buwan, pataas na buwan, kabilugan ng buwan, at paubos na buwan. Tumatagal ang siklong ito ng humigit kumulang 29 at kalahating araw at pangunahing nakakaapekto ito sa daloy ng katas o hasap sa loob ng mga halaman. Ang pangalawa, na hindi rin dapat ipagwalang bahala, ay ang siklong sidereal o tinatawag ding siklo ng zodiac. Sa loob ng 27 at 30 araw, dumadaan ang buwan sa lahat ng 12 signs ng zodiac. Matagal nang napansin ng mga sinaunang astrologo na ang bawat sign ay kumakatawan sa isang tiyak na elemento, apoy, lupa, hangin o tubig, at sa makatuwid sa isang tiyak na bahagi ng halaman. Ang mga signs ng lupa ay pabor sa mga ugat, ang tubig sa mga dahon, ang hangin sa mga bulaklak, at ang apoy sa mga prutas at buto. Ang tunay na husay ng isang hardinero na sumusunod sa kalendaryo ng buwan ay nakasalalay sa pagtatagpo ng tamang yugto ng buwan at ng tamang zodiac sign. Sa tagpuan mismo ng dalawang salik na ito, ipinapanganak ang perpektong mga araw para sa pagtatanim na siya nating kukumputin para sa ating pagtatanim ng bawang. Ngayon, tutok na tayo mismo sa Nobyembre. Bakit ba napakahalaga ng buwang ito pagdating sa pagtatanim ng bawang? Ang Nobyembre na ang huling hirit o ang finish line para sa pagtatanim ng mga pananim na pangtaglamig. Ang pangunahing layunin dito
ay itanim ang bawang mga 3 hanggang 4 na linggo bago pa man lubusang magyelo ang lupa. Sa panahong iyon, dapat ay umabot ang mga butil na makapagpalago ng malakas na sistema ng ugat, pero huwag dapat silang maglabas ng berdeng usbong sa ibabaw. Kapag nagtanim ka ng masyadong maaga, halimbawa, Oktubre, lalo na kung mainit ang taglagas, siguradong tutubo ang bawang at sa kalaunan ay mamamatay ito pagdating ng taglamig. Ngunit kung mahuli ka naman at itatanim mo sa nagyayelong lupa, hindi na ito makakaabot pa na mag-ugat. Sa pagdating ng tagsibol, ito ay magiging mahina o tuluyan ng mabubulok. Ang Nobyembre ang nagbibigay sa atin ng perpektong pagkakataon. Subalit ito ay napakakitid at pabago-bago. Maaaring biglang mag-iba ang panahon. Ang init ng kahapon ay pwedeng mapalitan agad ng matinding lamig or frost sa gabi. Kaya naman, ang paggamit ng kalendaryong lunar o kalendaryo ng buwan ngayong Nobyembre ay nagiging iyong pangunahing gabay o navigator. Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng kung anong araw lang, kundi sa paghuli sa mismong sandali kung saan ang natural na ritmo ng kalikasan ay magbibigay ng pinakamalaking lakas sa iyong magiging ani para matagumpay itong makaraos sa taglamig. Tingnan natin ng mas detalyado ang yugto ng lumalaking buwan o waxing phase. Madali mo itong makikita sa kalangitan. Ang hugis ng crescent nito ay nagiging parang letrang P kung lalagyan mo ng pantulong na linya sa isip mo. Sa panahong ito, mula new moon hanggang full moon, lumalakas ang gravitational pull ng buwan. Para itong magnet na humihila sa lahat ng tubig at sustansya ng halaman pataas, mula sa ugat, patungo sa mga tangkay, dahon, at sa mga magiging bunga. Ito ang panahon ng mabilis na paglaki ng bahaging nasa ibabaw ng lupa. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga hardinero? Ito ang mainam na panahon para magtanim ng mga halaman na ang bunga o parte na pinahahalagahan natin ay nasa taas, tulad ng leafy salad, repolyo, iba pang mga gulay, pipino at kamatis. Mahusay din itong panahon para sa grafting at cutting o pagtatanim sa pamamagitan ng pinutol na sanga. Dahil sa masiglang pagdaloy ng sap or katas, mas mabilis humilom o kumapit ang mga pinagsamang parte. Ngunit para sa bawang na isang root crop, hindi ito ang pinakamainam na panahon. Lahat ng lakas ay nasa itaas, samantalang kailangan natin itong mag-concentrate sa ilalim para makabuo ng matibay at malaking ugat. Ang bawang na itatanim sa waxing phase ay magbubunga lang ng mahinang bulb or ulo. Sa halip, magiging sobrang aktibo ito sa pagpapalabas ng mga dahon sa tagsibol at hindi natin yon ang gusto. Ito na ang ating pangunahing yugto, ang paliit na buwan, waning moon. Sa langit, makikita ito bilang isang gasuklay na kahawig ng letrang C. Ito ang panahon mula kabilugan ng buwan, full moon, hanggang bagong buwan, new moon, kung saan humihina ang paghila o gravity ng buwan. Sa oras na ito, nagaganap ang kabaligtarang proseso. Ang katas at enerhiya ng halaman ay dumadaloy pababa patungo sa mga ugat. Para bang ang halaman ay humihinga paloob at inilalagay ang lahat ng lakas nito sa ilalim ng lupa. Kaya naman, ang paliit na buwan ang pinakamainam na oras para sa pagtatanim ng lahat ng pananim na ugat tulad ng patatas, karot, beetroot, at syempre, ang ating bawang. Ang ngipin ng bawang na itinanim sa panahong ito ay agad na magtutuon ng lahat ng yaman nito sa pag-uugat. Bubuo ito ng siksik at matibay na bungkos ng ugat na magiging pundasyon para sa isang malaki at di kalidad na ulo ng bawang sa hinaharap. Bukod pa rito, sa paliit na buwan, inirerekomenda ang pagpuputol, pruning, dahil mas kaunting katas ang nawawala sa halaman. Mainam din itong oras
para labanan ang damuhan at peste dahil ang kanilang paglago ay sadyang mabagal sa panahong ito. Tandaan ang simpleng tuntunin na ito. Lahat ng tumutubo pataas, itanim tuwing palaki ang buwan, waxing moon. Lahat ng tumutubo pababa o nasa ilalim ng lupa, itanim tuwing paliit ang buwan. Para sa bawang, ito ay batas. Mahalaga ring bigyan ng seryosong pansin ang panahon ng bagong buwan, new moon. Hindi ito tumatagal ng isang araw lang, kundi halos 3 araw, ang araw bago, ang bagong buwan, ang mismong araw nito, at ang araw pagkatapos. Sa tradisyon, tinatawag itong mga araw ni Hekate. Sa panahong ito, hindi natin nakikita ang buwan sa langit at pinaniniwalaang ang lahat ng sigla at buhay ng halaman ay humihinto, nag-iipon at nagko-concentrate sa mismong ugat o liig ng halaman. Nagiging lubhang delikado at mahina ang mga halaman. Halos hindi gumagalaw ang kanilang katas o sustansya. Anumang paggambala sa kanilang pamumuhay sa oras na ito, tulad ng pagtatanim, paglilipat, pagputol ng sanga, o maging ang paghuhukay sa paligid, ay nagdudulot sa kanila ng matinding stress na maaaring hindi na nila mabawi. Halimbawa, ang bawang na itinanim sa bagong buwan ay malamang na matagal maupo, matagal tumubo sa lupa, magiging mahina at madaling kapitan ng bulok. Ito ang panahon ng ganap na kapahingahan para sa kalikasan. Kaya naman, pinakamainam na magpahinga rin muna ang hardinero. Huwag na muna tayong lumapit sa mga kamangtaniman, dala ang ating mga kagamitan. Gamitin ang mga araw na ito sa pagpaplano, paghahanda ng pataba, paghasa ng mga gamit, o simpleng pagpapahinga. Hayaan mong magpalakas ka kasama ang iyong hardin bago sumapit ang panibagong siklo. Ang full moon o buong buwan ay isa ring kritikal na punto sa siklo ng buwan. Ito ang rurok ng lakas o enerhiya ng buwan. Sa panahong ito, ang lahat ng bahagi ng halaman na nasa itaas ng lupa ay sagad sa katas. Literal na umaapaw ang kanilang mga tangkay at dahon. Akala natin, ang ganitong pag-apaw ng lakas ay maganda. Pero ang totoo, ito ay panahon ng matinding stress para sa mga halaman. Ang mga halaman, tuwing full moon, tulad din ng new moon, ay napakahina. Anumang sugat, galing man sa paggupit o paglilipat, ay matagal maghihilom at magiging madaling pasukan ng impeksyon. Mahina ang mga ugat sa panahong ito dahil ang buong enerhiya ay umakyat na sa itaas. Kaya naman, masamang ideya ang magtanim ng bawang tuwing full moon. Ang mga ugat ay matagal kumapit at mahirap mabuhay. Bukod pa rito, pinaniniwalaan na tuwing full moon, nagiging aktibo ang lahat ng uri ng peste at mga nagdadala ng sakit, pathogens. Ito ang perpektong oras para sa pag-aani ng prutas at berry. Sila ang magiging pinakamasarap at pinakamabango. Pero hindi ito oras para magtanim. Tandaan, ang new moon at full moon ay mga araw na tabu o ipinagbabawal ang pagtatanim. Kapag nilabag mo ang patakarang ito, isinasapanganib mo ang lahat ng iyong aanihin sa hinaharap. Ngayon, ikonekta naman natin ang mga yugto ng buwan sa mga zodiac sign. Unahin natin ang paborito nating mga senyales, ang mga earth sign, elemento ng lupa. Ito ay ang Taurus, Virgo at Capricorn. Kapag ang paliit na buwan ay dumaan sa mga senyales na ito, yan na ang pinakamainam na araw para magtanim ng bawang. Ang mga senyales na ito ay itinuturing na pinakamayabong at pinakamagaling magpalakas ng ugat. Ang Taurus ay senyales ng lakas, tibay at pagiging matatag. Ang bawang na itinanim sa ilalim ng Taurus ay magkakaroon ng malalaking sistema ng ugat, madaling tumubo at magbubunga ng malalaki at pantay na ulo ng bawang na tatagal ng husto sa imbakan. Ang Virgo, senyales ng kasanayan at kaayusan. Tumutulong ito sa pagbuo ng mahusay ngunit siksik na sistema ng ugat
at nagbibigay ng ani na hindi tinatablan ng sakit. Ang Capricorn ay tanda ng katatagan at mahabang buhay. Nagbibigay ito sa mga pananim ng kakayahang manatiling matibay sa matinding lamig at tagtuyot. Pinagkakalooban din nito ang ani ng pambihirang tagal sa pag-iimbak. Ang bawang na itinanim sa ilalim ng Capricorn ay mananatili ang kalidad hanggang sa susunod na tag-araw. Kaya kapag nakita mo sa kalendaryo na ang paliit na buwan ay nasa Taurus, Virgo, or Capricorn, itabi mo na ang lahat ng ginagawa mo at pumunta ka na sa iyong taniman. Ito ang pagkakataon mong itatag ang pundasyon para sa isang perpektong ani. Bukod pa sa mga tanda ng lupa, earth signs, may isa pang grupo ng zodiac signs na napakabunga. Ito ang mga tanda ng elementong tubig, ang Cancer, Scorpio, at Pisces. Napakaganda rin nitong gamitin sa pagtatanim, lalo na para sa mga gulay na may dahon. Bagamat akma rin ito sa mga halamang ugat, mayroon lang kaunting pero o pag-iingat na kailangan. Sa ilalim ng mga hudyat na ito, napakasagana ng inyong anihin at ang mga halaman ay mabilis at malakas na lumalago. Ang Cancer ang pinakamabunga sa lahat ng water signs. Nagbubunga ito ng napaka-juicy at malalaking ulo ng bawang. Gayunpaman, may minus ito. Hindi tatagal ng matagal ang ani, kaya mas mainam na gamitin mo agad ito o unahin mo itong kainin. Ang Scorpio naman, ito na siguro ang pangalawa sa pinakaakmang tanda para sa pagtatanim ng bawang, pumapangalawa lamang sa earth signs. Dahil ito ay pinamamahalaan ni Mars, nagiging mas maanghang, mas matapang ang lasa ng mga halaman at nagkakaroon din ng pambihirang resistensya laban sa peste at sakit. Ang bawang na itinanim sa ilalim ng Scorpio ay lalabas na perpekto, iyong-iyo ang kalidad na gusto natin. Ang Pisces, napakaproduktibo rin, pero medyo dual o dalawahan ng katangian. Pwede itong magbigay ng malaking ani, ngunit kapag sumobra sa tubig ang lupa, mataas ang panganib na magkaroon ng fungal diseases at mabulok ang mga tanim. Kaya naman, kung mapansin mong papalubog, waning ang buwan at ito ay nasa Cancer o Scorpio, magtanim ka na ng walang pag-aalinlangan. Sa Pisces, pwede rin, pero siguraduhin mong well-drained o mabilis na matuyo ang iyong taniman. Ngayon naman, talakayin natin ang mga sign na dapat iwasan sa pagtatanim ng bawang. Ito ang mga sign na nasa elemento ng apoy, gaya ng Aries, Leo at Sagittarius, at sa elemento ng hangin tulad ng Gemini, Libra at Aquarius. Ang mga sign na ito ay itinuturing na hindi mabunga o kaya'y baog. Ang mga sign ng apoy ay nauugnay sa pagbuo ng bunga at buto. Ang bawang na itinanim sa ilalim ng impluensya nila ay posibleng igugol ang lahat ng lakas sa paggawa ng sibol at buto, kaya't mapapabayaan ang paglaki ng mismong ulo nito. Ang Leo at Aquarius naman ay talagang itinuturing na pinakatutuyot at pinakabaog na zodiac signs. Anumang itanim mo sa mga araw na ito ay siguradong magdudulot ng mahinang paglago at kaunting ani. Ang mga sign ng hangin ay kumakatawan sa mga bulaklak. Ang mga halaman na itinanim sa mga araw na ito ay magkakaroon ng mahinang sistema ng ugat at madaling dapuan ng iba't ibang sakit. Ang pagtatanim ng bawang kapag ang buwan ay nasa mga sign na ito ay parang pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Magiging mahina ang pundasyon at sa kalaunan ay guguho ang buong istruktura. Kaya kahit papaliit ang buwan, waning moon, ngunit dumadaan ito sa mga sign ng Leo, Aries, Aquarius, Gemini, Libra o Sagittarius. Ipagpaliban muna ang pagtatanim. Mas mabuting maghintay na lang ng 1 o 2 araw kaysa naman sa buong tag-araw mo na titingnan ang mga nanghihinang pananim. Kaya, ngayong may sapat na tayong kaalaman, subukan nating gumawa ng isang halimbawa
ng perpektong schedule ng pagtatanim gamit ang Nobyembre bilang halimbawa. Tandaan o isulat ang mismong prinsipyo. Una, titingnan natin ang pasi ng buwan. Ang kailangan natin ay ang paliit na buwan o waning phase. Sabihin natin sa Nobyembre, magsisimula ang paliit na buwan matapos ang kabilugan sa ikatlong araw at magtatapos sa bagong buwan sa ikalabimpito. Yan ang magiging working window natin. Ngayon, sa loob ng panahong iyan, hahanapin natin ang mga araw na dadaan ang buwan sa masaganang signo ng lupa o tubig. Halimbawa, sa ikalima at ika-6 ng Nobyembre, ang buwan ay nasa Taurus. Para itong jackpot. Tamang-tama iyan na panahon para magtanim. Tapos, mula sa ikalabindalawa hanggang ikalabing-4 ng Nobyembre, ang buwan naman ay dadaan sa Scorpio. Magagandang araw din ito na magbibigay sa atin ng matitibay at maaanghang na bawang. Ngunit tingnan natin ang ikasiyam at ikasampu ng Nobyembre. Baka nasa Leo ang buwan. Kahit na paliit ang buwan, laktawan natin ang mga araw na yan. Dahil iyan ay isang barren sign o sinyong hindi masagana. Kaya, mayroon tayong tiyak na mga bintana para sa pagtatanim. Ikalima hanggang ika-6 at ikalabindalawa hanggang ikalabing-4 ng Nobyembre. Sa mga araw na ito, lahat ng puwersa ng kalikasan ay tutulong para sa inyo at sa inyong magiging ani. Tiyakin lang na palagi ninyong iche-check ang kalendaryo para sa inyong partikular na taon. Gawin na natin ang ating stop list o ang listahan ng mga araw na hindi talaga tayo dapat lumingon man lang sa taniman ng bawang. Sa ating kunwari Nobyembre, una sa lahat ay iiwasan natin ang mga araw ng new moon at full moon. Halimbawa, ang full moon ay sa ikatlo ng Nobyembre at ang new moon naman ay sa ikalabimpito. Nangangahulugan ito na ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pati na rin ang ikalabing-6, ikalabimpito at ikalabing-8 ng Nobyembre ay mga bawal na araw. Sa panahong ito, ang mga halaman ay pinakamahina at anumang paggalaw o pagtatanim ay mas makakapinsala kaysa makakatulong. Susunod, tatanggalin din natin ang lahat ng araw na ang buwan ay nasa mga tinatawag na baog na sign, sterile, barren signs, kahit pa maganda ang phase ng buwan. Gaya ng nabanggit na, pwede itong ika-9 at ika-10 ng Nobyembre kung kailan ang buwan ay nasa Leo. O halimbawa, ang ikalabinsyam at ikadalawampu kapag nasa Aquarius naman. Ang pagtatanim sa mga araw na ito ay magdudulot ng mahinang pag-ugat, madaling kapitan ng sakit, at bilang resulta, maliit at hindi dekalidad ang ating ani. Ano ang mangyayari kung suwayin natin ang mga bawal na ito? Sa pinakamaganda, ang bawang ay mabagal lang natutubo. Sa pinakamalala, hindi ito makakaligtas sa taglamig o kaya ay tuluyan ng mabubulok sa lupa. Sumasang-ayon naman, siguro kayo na hindi sulit na ipagsapalaran ang buong ani para lang sa 1 o 2 araw. Mas mainam na maging matiyaga at hintayin ang tamang panahon. Ang pagpili ng tamang araw ay kalahati na ng tagumpay. Ang ikalawang kalahati naman ay ang pagpili ng tamang butil na itatanim. Mahalagang maintindihan natin dito ang fundamental na pagkakaiba. May dalawang uri ng bawang, ang winter garlic, pangtaglamig, at ang spring garlic, pangtagsibol. Ang spring garlic ay itinatanim tuwing tagsibol. Hindi ito nagkakaroon ng sibat o scape at marami itong maliliit na sibol na nakaayos ng paikot. Mahusay itong itago at panatilihin, ngunit hindi ito akma para sa pagtatanim bago magtaglamig dahil hindi ito makatatagal sa matinding lamig o frost. Ang talagang kailangan natin ay ang winter garlic. Karaniwan, ito ay may malaking ulo na may kaunting bilang lamang ng malalaking sibol na nakaayos ng pabilog sa paligid ng gitnang tangkay. Ang tangkay na iyan mismo
ang magiging sibat na may bulaklak sa panahon ng tag-init. Ang winter garlic ay mas matibay sa lamig at mas marami itong ani. Kabilang sa mga popular at subok ng variety ay ang Lubasha, isang dambuhala na tumatagal sa imbakan, ang Podmoskovny, madaling alagaan at maaasahan, at ang Gribovsky jubilei, maanghang at hindi madaling kapitan ng sakit. Tandaan, mahalaga na bumili tayo ng bawang para itanim hindi sa ordinaryong supermarket kung saan posibleng nababalutan ito ng kemikal para hindi na tumubo, kundi sa mga specialized na garden center o sa mga mapagkakatiwalaang magsasaka. Kapag napili na ang uri ng bawang na itatanim, kailangan namang ihanda ng mabuti ang mga mismong sibuyas, cloves, bago ito ilagay sa lupa. Marami ang nagpapabaya sa yugtong ito, pero huwag ninyo itong kalimutan. Ito ang pangunahing proteksyon ninyo laban sa sakit at peste. Una, mag-calibrate tayo. Paghiwalayin ang mga ulo ng bawang sa bawat sibuyas. Para sa pagtatanim, piliin lang ang pinakamalaki, makinis, walang mantsa, yupi, o anumang uri ng pinsala. Ang maliliit, magkadikit, o mukhang may sakit, ay kailangan ng itapon. Wala na kayong aasaing magandang ani mula sa mga iyan. Ang susunod na hakbang ay disinfeksyon. Ginagawa ito para patayin ang mga fungal spores at bakterya na maaaring nakakapit sa balat ng mga sibuyas. Mayroon tayong ilang subok na paraan. Maaari ninyong ibabad ang mga sibuyas sa loob ng 30 na 30 minuto sa solusyong may kulay rosas na potassium permanganate. Isa pang opsyon ay ang solusyong maalat, salt solution. 1 kutsara ng asin sa bawat litro ng tubig. Ibabad ng 20 hanggang 30 minuto. Pwede rin kayong gumamit ng mga special na fungicide tulad ng Maxim o Phytosporin at sundin lamang ang nakasaad sa instruksyon. Pagkatapos ibabad, kailangan ng patuyuin ng bahagya ang mga sibuyas. Ang ganitong uri ng paghahanda bago itanim ay siyang susi para maging malusog at malakas ang inyong bawang bago sumapit ang taglamig. Kasabay ng paghahanda ng mga sibuyas ng bawang, ihahanda na rin natin ang kanilang haring kama o ang taniman. Kailangan ninyong pumili ng pinakamainam na lokasyon para sa bawang. Maaraw, patag, at walang iniipong tubig kapag tag-ulan. Hindi gusto ng bawang ang maasim na lupa. Kaya, kung may tumutubo sa inyong lugar na horsetail or plantain, kailangan ninyong bawasan ang asido ng lupa sa pamamagitan ng paglalagay ng dolomite floor or abo ng kahoy. Ang pinakamahusay na naunang tanim para sa bawang ay pipino, kalabasa, repolyo, at mga gulay na buto, legumes, ang mga tanim na nilagyan ng maraming organikong pataba. Ngunit huwag magtanim ng bawang pagkatapos ng sibuyas, patatas, o mismo ng bawang dahil pareho sila ng sakit at peste na naipon sa lupa. Dapat ihanda ang taniman ng maaga, kahit 2 o 3 linggo bago itanim para magkaroon ng oras na umayos at kumalat ang lupa. Hukayin ito ng malalim, isang buong pala ang lalim, at siguraduhing maigi ninyong inalis ang lahat ng ugat ng damo. Mas mainam kung gagawin ninyong nakataas ang taniman, mga 20 sentimetro ang taas, para mas mabilis itong uminit pagdating ng tagsibol at hindi maiipon ng tubig sa ibabaw. Ang tama at maayos na paghahanda ng taniman ay magsisilbing isang komportabling tahanan para sa inyong bawang sa buong taglamig. Ang bawang ay talagang matakaw sa sustansya. Napakahilig nito sa matabang lupa. Kaya sa paghahanda pa lang ng taniman, kailangan natin siyang bigyan ng tamang menu ng pagkain. Ang pinakamahalagang tuntunin sa pagpapataba tuwing taglagas ay dapat mataas sa posporo at potasyo, pero kaunting-kaunti lang ang nitroheno. Pinapabilis kasi ng nitroheno ang pagtubo ng dahon
at hindi natin ito kailangan sa taglagas. Mamamatay lang sa lamig ang mga dahon at hihina ang tanim. Ang posporo ang responsable sa pagpapatibay ng ugat, habang ang potasyo naman ang nagpapalakas ng depensa nito laban sa lamig at sakit. Kaya, ano ang ilalagay natin? Sa bawat metro kwadrado ng lupa, magdagdag ng isang timba ng well-decomposed na compost or humus. Huwag na huwag gagamit ng sariwang dumi ng hayop dahil masusunog niya ng ugat. Sa organic na patabang ito, ihalo ang 1 kutsara ng superphosphate at 2 kutsara ng potassium sulfate. Ang abo ng kahoy ay isa ring mahusay na alternatibo sa mga mineral na pataba. Ito ay isang kayamanan ng potasyo, posporo at microelements. Sa 1 metro kwadrado, maaari kang maglagay ng 1 litro ng abo. Ikakalat ng pantay-pantay ang lahat ng pataba sa ibabaw ng taniman at muling bungkalin o haluin ng maigi gamit ang kalaykay para mahalo ito sa lupa. Ang dami ng sustansyang ito ay sapat na para sa bawang sa buong taglamig at tagsibol. Kaya, narito na tayo sa araw ng pagtatanim. Handa na ang lupa at ang mga sibuyas ng bawang. Ngayon, magsisimula na tayo sa aktuwal na pagtatanim. Tandaan, 2 bagay ang mahalaga rito, ang lalim at ang agwat. May tinatawag tayong golden rule. Ang lalim ng pagkakatanim ay dapat katumbas ng 3 beses na taas ng sibuyas mismo. Kadalasan, umaabot ito sa 5 hanggang 8 sentimetro. Kung masyadong mababaw ang tanim, maaari itong maapektuhan ng lamig. Kapag naman masyadong malalim, mahihirapan itong sumibol sa ibabaw pagdating ng tagsibol at magiging maliit lang ang ulo ng bawang na mabubuo. Ang pinakamadaling paraan ay gumawa ng hukay o kanal, furrows, na sapat ang lalim or gumamit ng espesyal na tulos na may mga marka. Ang agwat ng bawat sibuyas sa bawat hilera ay dapat 10 hanggang 15 tamak-mo-fine sentimetro. Samantala, ang agwat naman ng mga hilera ay 20 hanggang 25 sentimetro. Huwag magtipid sa espasyo. Mas malawak ang espasyo para sa nutrisyon ng bawat halaman. Mas malaki ang ulong bawang na aanihin. Ilagay ang mga sibuyas sa kanal ng tuwid na tuwid. Siguraduhin na ang ugat o dulo ay nakaharap pababa. Hindi na kailangang idiin ng sobra sa lupa dahil maaari nitong masira ang mga ugat na sisibol pa lang. Ilagay lang ito ng maingat at takpan ng malambot na lupa. Pagkatapos nito, patagin ang ibabaw ng kamang taniman gamit ang kalaykay. Isa sa madalas na katanungan ng mga nagsisimulang magtanim ay, kailangan ba talagang diligan ang bawang pagkatapos itanim sa mga huling buwan ng taon? Wala itong isang sagot lang. Lahat ay nakadepende sa lagay ng panahon at kung gaano kabasa ang lupa. Ang pangunahing prinsipyo, kailangan ng lupang taniman ay tamalang ang basa para masimulan agad ang pag-uugat ng bawang. Kung sakaling napakatuyo ng panahon at ang lupa ay nagkakalas-kalas lang sa kamay, siguradong kailangang diligan ang bagong tanim. Mas mainam na gumamit ng regadera na may spray head para hindi mabawasan o maiwasan ang paghupa ng lupa. Huwag masyadong malakas ang pagbuhos, pero dapat sapat itong bumasa sa lupa hanggang sa lalim kung saan nakatanim ang bawang. Ngunit kung umuulan naman at basa na talaga ang lupang taniman at dumidikit na ito sa kamay, hindi na kailangan ng dagdag na dilig. Sa katunayan, makasasama pa iyon. Ang sobrang tubig sa malamig na lupa ay maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng mga tingting ng bawang. Kaya bago mo abutin ang regadera, suriin mo muna ang lupa gamit ang kamay mo. Ang layunin mo ay bigyan ng bawang ng komportabling kapaligiran, hindi ang gawin itong isang putikan. Kadalasan, sapat na ang tubig na galing sa ulan sa mga panahong ito, ang panghuli, ngunit
Marahil ang pinakamahalagang bahagi ng pagtatanim sa taglagas ay ang mulching. Ang mulch ay nagsisilbing kumot ng inyong bawang para sa taglamig at marami itong ginagampan ng mahahalagang tungkulin. Una, pinoprotektahan nito ang mga tanim mula sa pagkayelo, lalo na sa mga taglamig na sobrang lamig pero walang yelo o niebe. Pangalawa, pinapantay nito ang pabago-bagong temperatura sa lupa habang nagiinit sa gitna ng taglamig. Tao, kaya hindi magigising o sisibol ng maaga ang inyong bawang. Pangatlo, pinapanatili nito ang tamang halumigmig sa lupa. At pang-apat, pagdating ng tagsibol, pipigilan nito ang pagtubo ng mga damo. Maaari kang gumamit ng iba't ibang materyales bilang mulch. Tuyong dahon na nalaglag, mas mainam ang dahon mula sa mga puno sa gubat kaysa sa mga puno ng prutas. Dayami, straw, peat, bulok na compost, o sawdust. Pero mas maganda kung babasain muna ito ng solusyon ng urea. Ang mulch ay dapat medyo makapal, mula 5 hanggang 10 sentimetro. Mahalagang tandaan, huwag agad lagyan ng mulch ang kamang taniman pagkatapos itanim. Hintayin muna ang mga unang tuloy-tuloy na paglamig kapag medyo naninigas na ang ibabaw ng lupa. Kung gagawin mo ito ng mas maaga, ang mainit at malambot na mulch ay maaaring gamitin ng mga daga para gawing pugad at tiyak na kakainin nila ang mga itinanim mong bawang. Ibuod natin at isa-isahin ang 5 pangunahing pagkakamali na maaaring sumira sa lahat ng inyong pagtatanim. Pagkakamali numero 1, maling oras ng pagtatanim. Kung masyadong maaga, tutubo at mamamatay sa lamig. Kung masyado namang huli, hindi na ito aabot pang mag-ugat at lumaki. Ang gabay ninyo dapat ay ang temperatura ng lupa. Kailangan itong lumamig, dapat nasa mga 5 hanggang 7 kung 7 degrees Celsius. Pagkakamali numero 2, pagbaliwala sa kalendaryong lunar. Ang pagtatanim tuwing bagong buwan, kabilugan ng buwan o sa mga tinatawag na baog na zodiac signs ay lubhang magpapahina sa inyong mga tanim. Pagkakamali numero 3, paggamit ng mababang kalidad na materyales sa pagtatanim. Ang maliliit, may sakit na butil o mga bawang na binili lang sa tindahan ay siguradong magdudulot ng kabiguan. Pagkakamali numero 4, paglalagay ng sariwang dumi ng hayop o fresh manure. Garantisado itong susunog sa ugat ng halaman at mag-iimbita ng sakit. Gumamit lamang ng nabubulok na organiko. At ang pagkakamali numero 5, kulang sa lalim ang pagtatanim at walang mulch o mulching. Ito ang pinakamadalas na dahilan kung bakit namamatay sa lamig ang bawang tuwing taglamig. Sa pag-iwas sa 5 simpleng pagkakamaling ito na kritikal sa inyong pagtatanim, masisiguro na ninyo ang 90%, 90% tagumpay. Kapag nakatanim na ng tama ang ating bawang, pwede na tayong magpahinga muna. Pero ano naman ang kasunod na hakbang pagkatapos ng taglamig? Tingnan natin ang mangyayari pagdating ng tagsibol. Pagdating ng tagsibol, kapag lumambot na ang lupa, ang una nating gagawin ay dahan-dahang alisin ang mulch sa taniman. Ginagawa ito para mas mabilis uminit ang lupa at para makapasok ang hangin at sikat ng araw sa mga bagong usbong. Kapag nakita na ang unang mga lunti ang usbong, kailangan na nating lagyan ng pataba ang bawang. Dito natin kakailanganin ang nitrogen. Ang pinakamainam ay ang pinaghugasang dumi ng baka o kaya naman ay solusyon ng urea. Ang pagpapatabang ito ang magbibigay ng malakas na boost sa pagdami ng luntiang bahagi ng halaman. Sa buong panahon ng paglaki, mahalagang panatilihing buhaghag at walang damo ang lupa. Kailangan ng regular na pagdidilig ng bawang, lalo na tuwing Mayo at Hunyo.
dahil ito ang panahon ng aktibong pagbuo ng ulo ng bawang. Ngunit pagdating ng Hulyo, kapag nagsimula na itong mahinog, kailangan na nating itigil ang pagdidilig. At syempre, huwag ding kalimutang putulin ang mga sibol or scapes sa tamang oras para lahat ng lakas ng halaman ay mapunta sa ulo ng bawang. Pero, iba na yung kwento. At siguradong pag-uusapan natin yan ng mas detalyado sa mga susunod nating video. Kaya naman, mag-summary na tayo. Ngayon, napatunayan natin na ang matagumpay na pagtatanim ng bawang ay hindi lang swerte-swerte, kundi isa itong siyensya na may sariling mga patakaran at sikreto. Ang pinakamahalagang aral na nakuha natin, ang pinakamagandang resulta, ay nagmumula sa pinagsamang epektibong pamamaraan ng pagtatanim, agrotech, at ng sinaunang karunungan mula sa kalendaryo ng buwan. Ang pagpili ng tamang araw, kung kailan ang paliit na buwan ay nasa isang masaganang palatandaan, ay hindi lang trip-trip o pili-pili lang. Isa itong paraan para gamitin ang malalakas na ritmo ng kalikasan para sa ating kabutihan. Ito ang tinatawag nating secret ingredient na nagpapalit sa isang ordinaryong ani at ginagawa itong pang-record. Ngayon, alam nyo na kung paano pumili ng tamang klase, ihanda ang mga sibuyas at kamang taniman, at higit sa lahat, kung paano malalaman ang eksaktong perpektong oras para magtanim. Salamat sa pagtapos niyo sa video na ito. Umaasa akong ang kaalamang ito ay makakatulong sa inyo na makapagtanim ng pinakamalaki at pinakamasarap na bawang sa buong buhay nyo. Mag-subscribe na sa channel para hindi ninyo ma-miss ang mga tips sa tagsibol tungkol sa pag-aalaga ng inyong mga tanim, at syempre, mag-like din kayo kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Pakiusap, mag-iwan kayo ng komento. Ginagamit nyo ba ang kalendaryo ng buwan sa inyong paghahardin? Naniniwala ba kayo sa bisa nito? O itinuturing nyo itong mga pamahiin lang? Pag-usapan natin iyan.